Kakaunti na lang ang mga isdang nahuhuli sa Lingayen Gulf. Ayon sa grupong Tanggol Kalikasan, tinuturo nilang salarin ang patuloy na mining operations ng kumpanyang nakapangalan umano sa asawa ni COA Commissioner Mario Lipana. Narito ang exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Mula sa banye-banyerang huli ng mga isda bago magsimula ang offshore magnetite mining project noong 2022, nasa 1 hanggang 2 kilo na lang ang nahuhuli ng mga mangingisda sa Pangasinan. Ayon yan sa investigasyon ng grupong Tanggol Kalikasan. Sabi nga nila, lumabo yung tubig, talagang lumabo yung tubig, kaya naapektuhan yung kanilang kita. Titingnan ng mga nadahilan ay yung exploration ng mining company. Naiistorbo yung mga isda, lumilipat sa ibang lugar, so wala na silang nahuhuli. Or meron man, pero mas maliit siya as compared to their previous fish catch. Ayon sa mga komunidad na nakausap ng Tanggol Kalikasan, mas malayo na ang kailangang pagpalautan ng mga mangingisda dahil wala na raw isda sa mga dati nilang pinagpapangisdaan. Ngayon, 2 araw na raw ang karaniwang tagal ng kanilang pagpalaot at lugi raw sila sa gas at pagkain pa lang na kanilang puhunan sa tuwing mangingisda. Matagal nang tinatrabaho ng Tanggol Kalikasan ang case build-up laban sa iron ore, gold and vanadium resources na nakapangalan sa mga Lipana. Sa Notice of Public Scoping mula sa DENR, si Marilu Lipana, asawa ni COA Commissioner Mario Lipana pa, ang nakapangalang presidente. Pero sa website ng Mines and Geosciences Bureau, isang Ramon Aris Lipana na ang nakalista bilang presidente nito. Ayon sa Tanggol Kalikasan, iisang board member lang sa lahat ng mga LGUs sa Pangasinan ang sumama sa kanilang oposisyon sa proyektong ito. Mahirap din daw ang pag-usad ng kanilang writ of kalikasan case dahil malaking parte ng case build-up ang pag-access sa Environmental Compliance Certificate o ECC ng isang kumpanya. At sa ilalim ng kasalukuyang batas, hindi ito isinasa publiko. Fortunately, ang reply lang sa amin dito ni EMB, DNR Environmental Management Bureau Region 1 ay they cannot provide us with the requested documents since those documents daw fall under the list of exceptions ng DNR. In-acknowledge din daw ng Mines and Geosciences Bureau ang kanilang mga sulat pero wala pang aksyon ang ahensya tungkol dito. Bukod sa writ of kalikasan, tinitingnan din ng legal team ng Tanggol Kalikasan ang posibleng liabilities ng iron ore pagdating sa aquatic pollution at kakulangan ng genuine consultation sa mga komunidad na malapit dito. Nagulat na lang daw kasi ang mga mangingisda sa Pangasinan na may ganitong mining operation sa kanilang pinangingisdaan. Bukod dyan, declared environmentally critical area ang Lingayen Gulf sa ilalim ng Proclamation 156 noon pang 1993. Paliwanag ng Tanggol Kalikasan, oras na magsagawa ng extraction sa karagatan, walang kasiguraduhan na hindi apektado ang mga karatig dagat nito gaya ng 100 Islands National Park. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.